Ngayon ay linggo ng Santatlo at kasabay din nating ipinagdiriwang ang linggo ng Basic Ecclesial Communities o BEC sa buong bansa. Ang mga Basic Ecclesial Communities o BEC ay mga magkakapitbahay na regular na nagtitipon upang manalangin, magnilay sa buhay ng salita ng Diyos at maglingkod sa pamayanan at sa mas malawak na lipunan sa iba't ibang pangangailangang pastoral at panlipunan, pampolitika. Ang mga ito ay matatagpuan sa lahat ng diocese sa bansa at maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon sa banal na misang ito upang sama-sama tayong manalangin. Sa ating mga panalangin, ipinapahayag natin ang ating mga papuri at mga pasalamat sa Diyos sa mga maraming biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Santissima Trinidad, ang ating puso ng pananampalataya na mayroong iisang Diyos na may tatlong persona, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa araw ding ito, ipinagdiriwang natin ang BEC Sunday sa buong bansang Pilipinas. Ipagpatuloy natin, ipagdasal po natin ang mga leaders ng ating BEC, ganoon din ang ating mga programa upang makamit natin ang ating pinapangarap at hinahangad na ito ay maging matatag, ito ay lalo pang lumago.
upang matugon sa iba't ibang pangailangan ng ating komunidad at ng ating kapwa. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan at tumingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Bereng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitan-asan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kaliwanagang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan, at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagkadiyos na mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Ipinahayag ng Diyos kay Moises at sa kanyang sambayanan na siya ay isang Diyos na maawain at mapagmahal, ganap na mapagpala at nananatiling tapat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, tumapiyas si Moises ng 2 bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kaniyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, "Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat." Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at malwalhatiang pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na naluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Napapaloob sa buhay ng isang Kristiyano ang biyaya, pag-ibig at pakikiisa. Ito ay mga pagpapala at aninag ng pagkakaisa ng Santatlo. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Ang salita. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Dakila ang Amang Mahal, Anak, Espiritong Banal, noon, ngayon, kailan paman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak
hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit tinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. Sa umagang ito, mulit-muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang natin ang banal na misa. At sa banal na misang ito, tayo ay muli taimtim na nagdarasal, taimtim na nananalangin. At sa ating mga panalangin ay pinapahayag natin sa Diyos ang ating walang sawang pasasalamat. Dahil sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kay buti-buti ng Diyos, punong-puno ng kagandahang loob ang kanyang puso. Sa gitna ng kung minsan tayo ay nagkakamali, tayo ay nagkakasala, marami tayong mga pagkukulang, subalit hindi niya kinakalimutan na tayo ay pagkalooban ng mga biyaya. At dahil dito, karapat-dapat lamang ng Diyos ay ating papurihan at pasalamatan. Mga minamahal na kapatid, sa araw na ito, sa linggong ito, ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng banal na Santatlo. Tinatawag din natin itong Santissima Trinidad. Ito ay puso ng ating pananampalataya. Na sa pananampalatayang ito, ipinapahayag natin na meron tayong iisang Diyos na may tatlong persona. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Nakakatuwa ang ating mga bata kahapon sa pagtatapos natin ng Flores de Mayo. Patunay lamang na meron silang natutunan sa ating katisismo ditong buwan ng Mayo sa pagpaparangal natin sa mahal na ina. Tinanong natin sila, ilan ang Diyos? Sumigaw ang mga bata na iisa ang Diyos. Ilan ang personas ng Diyos? Sumagot po silang 3. At sino sila? Sumagot na sila ay Ama, Anak, at Espiritu Santo. Napakagandang pakinggan na nagmula ito sa mga bata na nagpapahayag ng kanilang pananampalataya na may iisang Diyos na may 3 persona. At sana mga ito ay wag na wag nilang makakalimutan. Kundi sana maitanim sa kanilang maisipan at puso at maging bahagi ng kanilang buhay pananampalataya. Na kahit saan man sila dadalhin, anuman ang mangyayari sa kanilang buhay, bahagi ng kanilang pananampalataya na mayroon tayong iisang Diyos, may 3 persona. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo. At napakaganda na mas palalimin natin ang ibig sabihin ng Santissima Trinidad. So ituro ko lang ito sa inyo ng wala pang 10 minutes. Pinag-aralan po namin ito ng 1 taon. Ang subject na Trinity. Matatalino talaga kayo. No?
Kasi sa inyo, less than 10 minutes, kaming mga nag-aaral ng pagpapari ay 1 year na pinag-aaralan ito. Kapag narinig natin ang Santissima Trinidad, ang kaagad-agad na papasok sa atin ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos. Na ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Iisa ang dahilan kung bakit meron tayong Diyos. Dahil sa pagmamahal. At ang pagmamahal na ito ay ipinapahayag sa iba't ibang pamamaraan. Ang Diyos Ama, dahil minahal niya ang sanlibutan, nilikha niya ang lahat ng bagay, pati ang tao. Kaya sabi natin, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Siyang lumikha ng lahat. At nilikha niya rin ang tao na kanyang kawangis dahil sa kanyang pag-ibig. At nakipagkasundo siya sa tao. Sabi niya sa tao, sa iyo ang lahat. Itong bagay na ito, wag na wag mo lang pakialaman. Yun yung kanilang kasunduan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Itong isang bagay na ito, wag na wag mo lang pakialaman. Subalit ang tao hindi nakokontento kahit mayroon ng kasunduan, kuminsan hindi tapat sa pakikipagkasundo. Pinakialaman nila ang hindi dapat pakialaman. Kaya pinaalis sila sa lugar na iyon. Naroon na ang lahat. Subalit hindi matiis ng Diyos na ang sangkatauhan ay masadlak hanggang sa huling sandali sa kaniyang kasalanan. Kaya, sabi ng ating Ebanghelyo sa umagang ito, kaya ipinadala niya ang kaniyang bugtong na anak. Dahil sa kaniyang pagmamahal. Bakit ipinadala niya ang kaniyang bugtong na anak? Upang tubusin ang buong sangkatauhan. At ang Diyos anak, sinunod niya ang kalooban ng Ama. Kahit hindi madali. Naghirap siya. Ipinako siya sa krus na matay at inilibing. Pagkatapos na 3 araw, siya'y nabuhay na maguli, umakyat sa langit, at ngayon ay nakaluklok sa kanan ng Ama. Subalit, bago si Jesus umakyat sa langit, noong nakaraang mga linggo, ano ang sabi niya? Hindi ko kayo pababayaang mangungulila magpakailanman. Tayo pa rin ang kanyang iniisip. Dadalangin ako sa Ama na isugo niya ang bagong patnubay, ang banal na Espiritu, upang siya'y magiging kasama niyo magpakailanman. Ibig sabihin, sa Santissima Trinidad, ipinapahayag sa atin na tuloy-tuloy ang pag-ibig ng Diyos. Hindi lang huminto sa Ama, hindi lang huminto sa Anak, kundi hanggang sa ngayon ay ipinapamalas ng Diyos ang kaniyang pag-ibig, ang kaniyang pagmamahal sa atin. Ang Ama ang siyang lumikha, ang Anak ang siyang tagapagligtas, at ang banal na Espiritu ang siyang patnubay, ating lakas, ating liwanag, ating gabay, ating lahat. Upang tayo'y huwag mawalay sa Diyos. Ang banal na Espiritu ang siyang palagi nating kasama sa ating buhay. Dito makita natin ang pagkakaisa ng banal na Santatlo.
sa pagpapahayag ng pag-ibig. Hindi sila nagkakanya-kanya. Kundi ang pag-ibig na pinag-isa ng banal na Santatlo. Sa kanilang pagkakaisa ay ipinamalas nila ang pag-ibig. Mga minamahal na kapatid, sa araw ding ito ay pinagdiriwang natin ang BEC Sunday. Yan po ang hangarin ng BEC. Na tayo ay pag-isahin bilang isang sambayanan, bilang isang simbahan, upang ipamalas ang tuloy-tuloy na pag-ibig o pagmamahal ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan. Mga kapatid, BEC, Basic Ecclesial Community, ilang beses na natin ito narinig. Subalit, hindi ko alam kung lubos ninyong naunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Sabi nga natin, ang BEC ay Basic Ecclesial Community, ang munting sambayanan. Hindi po ito isang organisasyon katulad ng Couples for Christ, katulad ng CWL, katulad ng apostolado ng panalangin, katulad ng Mother Butler. Hindi po ito isang organisasyon. 1960s, ito na yung panawagan natin na dapat nating buuin ang bagong mukha ng isang simbahan. Ibig sabihin, it is a new way of being church. Ito ay bagong simbahan na nais nating isabuhay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ay bagong simbahan. At kapag pinag-usapan natin ang simbahan, hindi lang yung gusaling bato at gusaling kahoy, kundi kapag narinig natin ang salitang simbahan o church, ito rin ay tumutukoy sa bawat isa sa atin. Tayong mga bininyagan ay simbahan. At kailangan itong mga simbahang ito ay kailangang bigkis-bigkisin at pag-isahin upang magkaroon ng tatag at lakas. Kasi kapag tayo'y nag-iisa lamang, mahina tayo. Hindi tayo matatag, hindi tayo malakas. Ang palagi kong ginagamit na imahin dito ay ang imahin ng walis tingting. Kapag nag-iisa ang walis tingting, madali mong mabali. At kung minsan, hindi niya magampanan ang kanyang purpose na alisin ang dumi. Kailangan ang 20 walis tingting, mataba at payat, mahaba at maiksi, anuman ang kanyang mukha, maitim o maliwanag ang walis tingting. Ang 20 walis tingting ay dapat bigkisin, pag-isahin. At kapag sila ay nabigkis at nagkaisa, mayroon silang tatag, mayroon silang lakas. Hindi mo sila kaagad-agad mabali. At magampanan nila ang kanilang purpose na alisin ang dumi na dapat alisin. Ganun po ang ating BEC. At ang ating BEC ay hindi lang hanggang Biblia Rasal. Sabi nga ng ating pasimulang salita na ang BEC ay mga magkakapitbahay na nagkakaisa at regular na nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang makinig at upang magbahagi ng salita ng Diyos at upang tumugon sa pangangailangan ng komunidad, anumang aspeto uuri ng buhay ng tao. Ibig sabihin ng ating BEC, sana ay maging daluyan ng pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa konkretong pamamaraan. Halimbawa, pagkatapos nating magbiblia rasal, noong marinig natin
ng isang nanay ay umiiyak, tapos nagbabahagi siya ng kanyang anak ay walang pamasahe bukas. Sana ang ating BEC ay magsabi na, sige bukas, ako na ang sasagot ng kanyang pamasahe. Pagkatapos natin sana ng Biblia Rasal at malaman ng isa sa mga miyembro ng ating BEC ay hindi pa nabinyagan ang anak. Sana yung ating BEC ay magsumikap tayo na mabinyagan ang kaniyang anak. Total sa mission station ng Our Lady of the Sacred Heart, wala mang bayad ang pabinyag. Ako ang sasagot sa kanin, ikaw sasagot sa menudo, ikaw sasagot sa soft drinks. Bukas, pabinyagan natin. At pagkatapos ng binyag, salo-salo tayo kasama ang mga ninong at ninang at ang kanilang mga magulang. Sana ang BEC ang unang dumamay kapag merong kapatid tayong higit na nangangailangan ng pagdamay. Sana ang ating BEC ang siyang unang tutulong kapag merong dapat tulungan bawat membro ng ating komunidad. Sana ang bawat miyembro ng ating BEC ay patuloy na nagkakaisa at ang pagkakaisa ay palaging nakaugat sa salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay sana maging inspirasyon upang tumugon sa pangailangan ng kapwa upang maipamalas ang pag-ibig. Kagaya ng ginawa ng banal na Santatlo, sila'y nagkaisa upang ipahayag ang pag-ibig ng Diyos Ama, Anak at Espiritu sa pamamagitan ng paglikha, pagligtas, at pagtubos. Sana ang BEC maging ganon din. Maging instrumento upang lumikha, maging daan tungo sa ganap na kaligtasan, at maging patnubay ng bawat isa tungo sa kaganapan ng buhay. Ikaw at ako ay BEC. Sama-sama at magkaisa tayo upang ipamalas ang pag-ibig ng Diyos sa konkretong pamamaraan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. labis-labis at walang katapusan ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Tumulog tayo sa Kanya upang pagkalooban tayo ng mga biyayang ating hinihiling. Sa bawat panalangin ating itugon, Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, isugo mo nawa sa simbahan ang iyong espiritu upang sa pamamagitan ng kanyang biyaya, lumago kami sa pag-ibig sa bawat isa. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, pag-alabin mo ang Espiritu Santo, ang Paraklito, sa mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan
upang mapamunuan ang iyong sambayanan ng may katapatan. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, tulungan mo ang mga naliligaw ng landas, ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang lahat ng mga nagdurusa. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Banal na Espiritu, gabayan mo ang aming pamayanan sa pagkakanawaan at pagkakaisa. Masalamin nawa ang kapayapaang dulot mo sa araw-araw naming pamumuhay. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama ng lahat ng mga nabubuhay, makibahagi nawa sa iyong kaluwalhatian kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo ang lahat ng mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan. Ipanalangin natin ang lahat ng miyembro ng ating BEC na patuloy silang magkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan at maging inspirasyon sa isa't isa. Ipagdasal din natin ang mga leader ng ating BEC na bigyan sila ng karunungan at lakas upang maglingkod ng tapat at makatarungan sa kanilang mga tungkulin. Isama din natin sa ating mga panalangin ang programa at aktibidad ng ating BEC na maging ang mga ito ay magtagumpay sa pagbuo ng ugnayan at pagkakaunawaan sa bawat isa. Idalangin din natin ang makabataan sa ating BEC na sila ay maging aktibong kalahok sa magawain ng komunidad at maging mga tagapagdala ng mabuting balita. Ipanalangin natin ang pagkakaisa at kapayapaan sa ating komunidad na ang ating BEC ay maging instrumento ng pagmamahal at pagkakaunawaan sa bawat isa. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. O Diyos, sa aming mga panalangin, kami ay nagtitiwala sa iyong kabutihan at pagmamahal. Patuloy mo kaming samahan sa aming paglalakbay bilang isang basic ecclesial community at tulungan mo kaming maging mga saksi ng iyong pagmamahal sa mundo. Amen. Magsiupo po tayo. We gather to
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adika sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaysa na iyong anak at ang Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at espirito'y di na iba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo, ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, muli lumapit tayo sa ating mapagmahal na Ama. Tawagin natin siya sa pamagitan ng panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala
sala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiupo po tayo. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mabanal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y aalay ang aming papurit pasasalamat, sa kanya'y sangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sayo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sayo'y nagsusumamo,
Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhe ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhe ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhe ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna tayo para sa mga pasasalamat at paalala. Patuloy po natin pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ang Ministry of Altar Servers, lay Eucharistic ministers, ang Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB Live streaming. Pasalamatan din natin ang sponsor sa ating misa ngayon, ang Santa Teresa of Calcutta Chapel. Sa susunod na linggo, ang sponsor naman po ay ang San Roque Chapel. Pasalamatan din natin ang nanguna sa ating banal na misa na si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Paalala, patuloy po natin suportahan ang isang dakot program na sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas tuwing misa. Ito po ay ipinamamahagi sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po, at patuloy din po natin suportahan ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapatayo ng ating kumbento sa tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan upang tayo ay maging Kwasay Parish. Nawa, suportahan natin ang ating proyekto na ito. Paalala po sa lahat, sa linggo, May 31, ngayon po, ay ipinagdiwang po natin ang BEC Sunday. Kaugnay po nito ay magkakaroon po ng misa sa Santa Quiteria Parish Church sa ganap na 3:30 ng hapon. Pagkatapos po ay magkakaroon ng programa at salo-salo sa Woodcraft Chapel pagkatapos ng misa ng 5:00 ng hapon. Maraming salamat po. Sumuli, mamayang hapon po sa pagdiriwang natin ng BEC Sunday, ang lahat ng ating mga BEC cells, mga miyembro ng selda ng ating BEC ay inanyayahan sa ating pagsasama at pagtitipon para sa pagdiriwang ng BEC Sunday. No? So mayroon po tayong misa sa ganap na 3:30 ng hapon, doon po sa Santa Quiteria. At pagkatapos po ng misa ay pupunta po tayo sa Woodcraft Bayanihan para sa maiksing programa at salo-salo po natin bilang BEC. No? So sana ang lahat ng ating makasama sa ating BEC ay ating madala, maisama. Kung hindi man makasimba sa Santa Quiteria, kahit mamaya doon sa Woodcraft Bayanihan para sa ating salo-salo at maiksing programa. No? At sa pangalan po ng ating Mission Station Pastoral Council, ay nais po naming ipaabot ang aming taos-pusong pasasalamat sa lahat ng nakibahagi upang maging matagumpay ang ating Flores de Mayo. Ang ating Flores de Mayo ay isang tanda na buhay ang ating BEC o ang ating munting sambayanan dahil sa ating pagkakaisa at paglilingkod, no? Para sa mga kabataan. No? So maraming salamat sa lahat ng mga leaders ng ating kapilya dito sa Cluster Faith. Ganon din sa lahat ng ating mga volunteer catechists na nag-alay ng kanilang oras, ng kanilang sarili, ng kanilang panahon. No? Pasensya. No? At higit sa lahat yung kanilang pagbahagi ng kanilang karunungan at kaalaman tungkol sa ating buhay pananampalataya at sa pagdebosyon natin sa mahal na Birhen Maria. Ang kaganapan nating kahapon ay patunay lamang na maraming natutunan ng ating mga kabataan dahil sa inyo. No? Kayo ay pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos upang maging instrumento upang ihatid kahit papano ang magandang balita. Salamat din sa ating mga katikista, sa ating mga volunteer catechists, ganon din sa mga nagsiganap na mga reyna ng ating mga kapilya, sa mga magulang ng mga reyna po natin, no? Na talagang gumastos, no? Talagang
kumuha sa sariling bulsa para maging maayos at maging matagumpay ang ating pagdiriwang. Salamat ng marami sa inyong pagtugon sa ating panawagan na mapili ang isa sa inyong mga anak na maging reyna ng ating sagala sa Flores de Mayo. Naging matagumpay ito dahil tayo ay nagtulungan, nagkaisa at nagdamayan. Kahit nakakapagod pero very inspiring, no? Nakaka-inspire yung mga gawa natin, no? Na sama-sama at nagkaisa, no? At gumagaan ang napakalaking gawain kapag marami ang gumagawa. So patunay lamang na naisa sa buhay natin ang diwa ng isang munting sambayanan o isang BEC. So mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong lahat. No? Narito lang po ako. No? Habang ako ay narito sa mission station, no? Hindi ko kayo iiwanan, sasamahan ko kayo palagi sa anumang gawain para ang lahat ng ating magawain ay maging makahulugan at matagumpay. Dahil lahat tayo ay bahagi ng BEC. Ako bilang pari, BEC din. Kayo na mananampalataya ay BEC din. Sino pa ang magtulungan? Sino pang magkaisa kundi tayo? So maraming salamat sa patuloy niyong pagbigay na inyong buhay at sarili. Wala man akong maipalit na subalit tanging dalangin na ang Diyos ay magpapala sa inyo at ng inyong buong pamilya. So muli maraming salamat. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain at basbasan kayo at ang inyong buong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palapakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday. Yung pong beneficiary po natin, ang isang bangot, punta na po tayo dito.